Alignment na. Hey. Okay. Hello. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Good morning po sa ating lahat. Pare.
umagang ito, salamatan po natin ang ating Panginoon sa kanya pong kabutihan, sa kabila po na tayo ngayon ay dumadaan sa isang matinding krisis. Hindi lamang po sa ating pong bayan, kundi sa buong mundo. Amen. Praise God. At welcome po sa bawat isa. At salamat po sa Panginoon na sa kabila ng ito nga mayroon po na pinapatupad na ano kasi ito pinapatupad ngayon? GCQ o MGCQ. NGCQ, ano ba? At narinig ko po sa pinalabas na balita na hindi po ang pinapayagan lamang po na lumalo sa ating pong mga pagtitipon ay kung lamang pong 30%. Ano po? So, bukod po doon ay yung pong ating pong paggawa po ng yung pong protocol o yung pong tinatawag natin na panuntunan na kung saan tayo po ay naka-face mask. Ano po? Hindi lamang ako naka-face mask dahil kahirapan po tayong magsalita, malalim na pagkakas. At yung pong ating pong pagsusuot ng ating pong face shield, ano po, ito po yun. Ano po. At salamat po sa Panginoon, mayroon tayong may mga kapatid na nagmagandang loob na nagbigay sa atin ng face shield, ano po. At Diyos po, magpala sa kanila. Ano po. Medyo mahirap ang nagamit ito, pero para rin po sa ating pong kaligtasan ito. At kung sa ganoon ay yung pong porsyento na mahawa po tayo sa virus ay malayo. So ihanda na po natin ang aming pong mga sarili sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Muli po, good morning sa bawat isa. Nakalive na po ba tayo, Brother Jonathan? Alive. Sige. Kung sakali man po na may ginamit po si Brother Jonathan. Good morning po, maging po sa ating po mga kapatid na nasa live streaming. God bless po sa ating lahat. So, ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Ginagawakan ko po ang ating pong kapatid na MC na pangunahan po niya tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Blessed Sunday po sa ating lahat. So, pati na rin po sa mga nanonood sa bahay na hindi makakapunta dito, Blessed Sunday din po. So, hindi po aksidente na sa kabila po na tumataas na bilang ng COVID cases, nandito po tayo lahat. So, maraming salamat po sa Panginoon at narito kayo, Lord. And Lord, bago po natin basahin yung salita ng Diyos, may gusto lang po akong i-share na story from Bible. Story po ni Martha and ni Mary. So, isang araw po, si Jesus, pumunta po siya sa bahay nila Martha and Mary. Si Martha, naging aligaga siya. She is so very worried. Tapos, nagpaka-busy siya para i-serve. Dahil hindi niya alam kung ano yung gagawin niya sa mga panahon nandoon ng Panginoon. Pero, sa kabila ng pagiging worried, pagiging busy ni Martha, si Mary, nanatili siya sa paanan ng Panginoon Jesus. Nakinig lang siya doon, taimtim lang siyang umupo sa paanan ni Jesus. So, si Martha, nainis siya kasi napagod siya pero walang ginagawa si Mary. Pero sabi ng Panginoon, mas na-please siya sa ginawa ni Mary dahil hindi alam ni Martha kung ano ba yung pinaka-importante. Ano po ba yung pinaka-importante? Yun yung maging still tayo sa presence ni Jesus. So at that moment po, God was really pleased with Mary. So marami po siguro tayong mga narito ay si Martha. Tayong mga narito ay isang Martha, busy sa lahat ng mga ginagawa natin, worried tayo sa life natin, worried tayo sa health, sa finances natin. Pero sabi ni Lord, ngayong umagang ito, in this moment, let us be Mary po. Let us be still in His presence. Sabi nga po, service is a good thing, but sitting at Jesus' feet is the best. Manatili po tayo sa
ngayon po sa gitna ng mga pagsubok na dinadaanan po natin. Ngayon po, inaanyayahan po ang lahat para tumayo. Basahin po natin yung Acts chapter 4 verses 1 to 12. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga Saduceo. Chapter 2, verse 2, galit na galit sila sa dalawang apostol, sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Verse 3, kaya dinakip nila ang dalawa, ngunit itinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Verse 4, gayunpaman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas, na pinakapulong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapulong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutigang ginawa namin sa lumpang ito at kung paano siya gumaling, palastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo ang taga-Nazaret. Siya ay inyong ipinako sa krus, muling-muling binuhay ng Diyos. Verse 11, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panuluhan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silang ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen. Nakalagpit po daw, nasa templo po kami, balot po, ng kwarto, nasa templo kami. Kahit po paano po, alam naman natin ang mga Muslim family, ay hindi, na pinagbabawal ng ibang religion. Kami po ay nakakasama sa Panginoon, kahit po, ang nipit po na Saudi, kahit po taglamig, nandito po kami. At po din po, kahit may pandemic, nandito po tayo, sinasabot po natin. Doon po ang isang pastor namin doon, sinagyan po ako ng mag-opening prayer. Sinulat po ang opening prayer ko, sulat ko para maganda. Sa trabaho, sinusulat ko. Ang break time, pinakakaraan ko kahit na gabi. Isang linggo po, nagpayula ko rito, isang ito, wala po akong nasang isa man sa mga sinulat ko. Kami po, sala ko na lahat. Dahil po doon, bumalik sa puso, isa-isip. Ang gusto ko ng Panginoon ay balik sa puso natin, hindi po sa isip. Wala pong nangyari sa ginagawa ko, memory sa po isa, pinag-aralan. Kaya po sa oras na ito, na yung tayo,
nandito tayo, patuloy, at malaya tayong nakakapagsamba sa ating Panginoon. We must be grateful that we stand still sa paanan nga po ng ating Panginoon. Despite the troubles, sa lahat ng challenges, sa lahat ng trials na nangyayari ngayon sa buong mundo. Pag tinanong po tayong mga Christians, kamusta kayo? Kaya pa ba? Ano pong sagot natin? Kayang-kaya po dahil kasama natin si Lord. Let Jehoshaphat's story. Si Jehoshaphat po, he won the battle and defeated Moab and Ammon through their music. And let this be our inspiration in today's worship. All they did was trust the Lord. Dahil walang pagsubok at walang laban, ang tikay ang ipapanalo ng Panginoon para sa atin. Sa 2 Chronicles po, chapter 20, verse 17, sabi ng Panginoon, "You will not need to fight in this battle. Stand firm, hold your position, and see the salvation of the Lord on your behalf. O Judah and Jerusalem, do not be afraid, and do not be dismayed. Tomorrow, go out against them, and the Lord will be with you." Yan po ang paalala sa kanila ng ating Panginoon. Just like the story of these musicians who won the battle, let's leave our battles to the Lord. Let our melody and songs be our weapon. Let's put our trust and faith in Jesus. He will fight and He will win all our battles for us.
salvation, Lord. We offer our all to you, Jesus. We give you our all, Lord. Sa iyo lang ang aming puso. Sa iyo lang ang aming buhay. Dahil sa iyo, Lord, may peace of mind kami. Dahil sa iyo, may kapayapaan sa aming mga puso at isipan. Hindi kami babalutin ng takot dahil alaga kami ng totoong Panginoon, ng one true living God. At doon pa lang, Lord, malaya kami, Lord. Malaya kami at safe sa lahat ng kapahaman. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mercy. Salamat sa iyong grace. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa amin, Lord. Thank you, Jesus.
Lord knows what we are going through. Alam niya ang lahat ng pinagdadaanan natin. So He told us many times sa mga Bible verses, do not be afraid. Do not be dismayed. There's no room for darkness and fears in our hearts. For you, the Lord, our living God, told us that we only have to be still and remind ourselves that you are God, a living God, who will never leave us nor forsake us. We submit ourselves to you, Lord. Cover us with your mighty protection. Let your promises, lahat ng pangako mo sa amin, Lord, bring peace in each and every mind ng lahat ng narinig sa church, Lord. We will soar with you above all these battles because our help comes from one true living God. Our help comes from you, Jesus. The Lord is my helper. The Lord is our helper. We must not worry. We must not be afraid. Ano po sabi ng Panginoon? Bigyan po natin ng peace of mind. Ng peace na kakahimikan ng ating mga puso at isipan. Dahil yan po ang pangako at ang gusto ng ating Panginoon. Do not fear. Do not dismay. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pangako, Lord. Thank you, Lord. Isang pinakamalakas na palakpak po tayo, Lord. Lord, we give God the highest praise and the highest glory to your name, Jesus. Amen po. Salamat po sa ating pong bagong recruit na nanguna po sa atin sa ating pong pag-awitan sa Panginoon. Amen. Praise God. Sa ating pong MC, kanina po binasa niya ang salita po ng ating pong Panginoon. Sa ating pong kapatid, kay Brother Odin po, nananguna po sa ating pong opening prayer. At sa ating pong kapatid, nananguna po sa ating pong pag-awitan, sa mga musician po natin. Maraming pong salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At patuloy po tayong pag-abot sa Diyos. Ano kaya nangyayari? Bakit kaya ganun? Hello? Umuubong siya na. Kaya. Hello. Amen. Nakapatay naman na. Hey. Dito wala. Okay. Hello. Okay. Magbago na. Okay. Praise God. Amen. So, parang lumalala po ang pandemic, mga kapatid. Diba? Sa Maynila, napakatindi po, napakabilis yung pagdami po ng mga infected na infect ng virus. At maging po sa Angeles, at maging po sa dito po mismo sa ating pong bayan ng Cora, ay mayroon din po, dumadami rin po yung na-infect ng naturang virus sa ito. At hindi nga tao po, huling dahil ang virus po ay hindi po kwento-kwento, ito po ay totoo. At kahapon po sa aming pong meeting sa ating pong distrito ay hindi po nahiya, hindi po natakot, hindi po nangamba ang ating pong district superintendent
na sabihin na siya po ay ang kanyang pamilya ay tinamahan po ng virus. Ano po? Si Pastor Manny, kasama po ng kanyang pamilya, tinamahan po sila. But praise God, sa ngayon po okay na. At iginento niya sa amin kung gaano po kahirap. Mapapansin po ninyo si Pastor Manny, malaking katawan. At malusog, malakas, ano po. Pero tinamaan po siya ng virus kasama ng kanyang asawa. At di gaano malinaw sa akin yung kanyang mga anak. But nabagin ko yan yung puntong asymptomatic po sila sa amin. At alam po niyo, yung mabigat na kwento po niya ay yung pong punto na yung hirap silang huminga. Yun daw ang napakahirap. Si Pastor ay wala namang pumasma. Pero nandun na nahihirapan silang huminga. Yun daw ang pinakamahirap na bahagi po o na naramdaman ng isang tinamaan ng COVID. At yung isa pang kwento po niya ay yung punto po na yung kanilang naramdaman sa atin siguro alas naranasan na natin ng tinangkaso po. Yung drangkaso. At yung pagkukwento niya 10 times na yung 10 times na gano'n ang kanilang naramdaman. Kasi sino po ito? Gano'n kaya masakit mo yung 10 times na yung sakit po na naramdaman mo kapag ikaw ay tinatrangkaso. Yung mga buto mo, nanlalambot. Kaya actually po, yung kung ating pong distrito ay nagpahayag po ng kung po pwede, hanggang maaari ay walang po muna tayong ito katulad nito, yung site na pagtitipon. Tangang alamang ay binanggit din po nila yung punto na kapag gagawin po natin yung panuntunan ng ating pong gobyerno. Katulad ng ginagawa po natin ngayon na lahat tayo nakapisyo, nakapismas ay okay lang. But maliit pa rin pinapakiusap yung ating pong pag-iingat na kung halimbawa tayo po ay medyo naramdaman na sinisipot tayo o nilalagnat ay putihin na lang na manatili lang na lang po sa ating pong mga tahanan. Sapagkat yun nga, ang virus, sabi po ng ating pong kamanggagawa ay totoo, hindi po siya nagbibiro. Amen. Nawasak po yung aircon, hindi malamig. So, mga kapatid, grabe ngayon ang nangyayari. Hindi lamang po sa bansa po natin, talagang mabilis po ang pagdami sa bayan po natin. Alam po nyo, maging po sa bayan po namin, sa Isabela, nagkukwento po ang aking mga magulang, kapatid, ay matindi po yung pong pagdami. But katulad po ng nabanggit kanina, ng ating pong naging tagapanguna sa ating pong pag-awitan, ay tamang po tatakot. Tamang po tatakot. Maging malakas po tayo sa ating pong Panginoon. Amen. Kung paano noong unang panahon ay ang iglesia ay dumanas po ng matinding pagsubok. Nanatili po silang matipay, nanatili po silang matatag. Ganun po. So umaga ito kanina, binasa po ng ating pong MC, ang ating pong teksto sa Acts chapter 4, verse 1 to 12. Dito po, nakita po natin yung pong krisis. Ano po? May krisis po na naganap sa unang iglesia noong araw. Kaya nga po, sa umagang ito nais kong i-connect ang ating pong mga talata sa pamagat, ano po, sa ating pong mensahe ngayong umagang ito, may pamagat na the church
in times of crisis. Inulit ko po, the church in times of crisis. Okay. Sa mga talatang nabasa po natin kanina, ang mga pinuno po ng pananampalatayang Hudyo, katulad po ng mga Saduceo, mga Pariseo ay galit na galit. Ano po? Sa verse 1 to 2, ano po? Mababasa po natin. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan nang dumating ang mga saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Sa verse 2, binanggit po yung salitang galit na galit. Ano po? Ganun kaya katingin ito. Sabi po, galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Ano po? Sa tagtubong iyon, na kung saan ay sina Pablo po o sina Pedro at Juan ay hindi po napipigilan na ipangaral ang Ebanghelyo, ang dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Dumating po ang krisis na sila po ay pinipigilan na ipangaral ang Ebanghelyo. Ngunit mapapansin po natin, mga kapatid, na si Pedro at Juan kasama po ng mga alagad ay hindi po sila napigil na ibahagi po ang salita ng ating pong Panginoon. Now, sa tagpo pong ito, hindi lamang po ang krisis po ay hindi lamang po yung kung sila ay pinipigilan na ipangaral ang salita ng ating pong Panginoon, kundi maging po yung kahirapan nararanasan po nila. Ano po? At ito pong kahirapan na nararanasan, itong kahirapan na kanilang naranasan ay hindi rin po bago sa ating pong panahon ngayon. Na kung saan, kung ating pong susuriin, parang mayroon pong pagkamukha. Ano po? Yung pong nangyari noon at saka ito pong nangyayari ngayon. Na kung saan ay nandito po tayo sa krisis po ng pandemic. Ano po? Ang mga naunang alagad at that time, pinipigilan nila na mangaral ang salita ng Panginoon. Sa panahon naman natin ngayon, pinipigilan po tayo na magkaroon ng pagtitipon. Salamat na lang dahil hindi po yung kung talagang hindi na po tayo nabibigyan ng pagkakataon. Ano po, sa katunayan po ay hindi nga tayo napipigil. Ano po, nagpapatuloy pa rin tayo. Ano po? At yun lang alamang, kinakailangan po natin sundin yung tinatawag na panuntunan na binabako ng ating pong gobyerno. Now, mayroon pong tanong po dito, bakit kaya na ang mga alagad ay hindi po napigil sa pangangaral ng salita ng Panginoon sa kabila ng krisis na ito? Bakit hindi sila natinag na mangaral ng salita po ng ating pong Panginoon? Alam po ninyo, mayroon po tayong inanda na 3 punto at pansinin po ninyo ng mabuti ito. Una po, ang mga alagad ay mayroong malalim na pangako sa Panginoon.
Inuulit ko po, ang mga alagad ay mayroong malalim na pangako sa Panginoon. Tayo po, mayroon din po ba tayong mga pangako sa ating pong Panginoon? Kumusta po? Kung mayroon man, kumusta po yung mga pangako po natin sa Panginoon? Ang sabi ko po, dito po sa ating pong kodigo, ang mga alagad ay mayroong malalim na pangako sa Panginoon, pangako na gawin ang kanilang ipinangako anuman ang mangyari. Anuman ang kahihinatnan nito. Kaya, alam ko rin mga kapatid, sa tindi po ng pagpipigil ng mga leader ng mga Hudyo at that time sa mga alagad na mangaral po ng salita ng ating pong Panginoon. Alam mo niyo, isa po sa mga nabanggit po ni Pedro at ni Juan, kayo na po ang humatol kung ano ang matuwid. Sabi po niya. Kayo na po ang humatol kung ano ang matuwid, ang sundin kayo o ang Diyos. Alin ba ang matuwid? Ang sundin namin kayo o ang Diyos? At sa punto pong yun, buong tapang na nagsalita sina Pedro at Juan na susundin po nila, ang susundin po nila ay ang ating Panginoon. Sina Pedro po at Juan ay matapang, walang takot na nagpatotoo tungkol kay Kristo. Ano po? Ano po yung kanilang ipinatotoo? Ano po? Kung mapapansin po natin, bago po ito kung verse 4, itong kaganapan po dito, o chapter 4, mapapansin po natin, doon po sa chapter 3, na si Pedro at Juan, ano po, ay mayroon pong isang mirakulo na naganap. Ano po itong miracle na ito? Ito po yung paglakad ng isang lumpo. Ano po? Na kung saan ay ito pong lumpo na ito ay pinanganak po since birth. Ano po? Pero sa pamamagitan ni Pedro at Juan, ano po, sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesucristo, ang tao ito ay lumakad. Tao ito ay lumakad. Siya po ay nakaranas ng supernatural na himala. Ano po? At dahil dito, marami pong kaguluhan ang naganap. Ano po? Meron pong kaguluhan na ganap. Nangangaral po siya sinapostol Pedro at Juan patungkol po sa Panginoong Hesus. At isa po sa mga sinasabi po nila ay nabuhay po ang ating pong Panginoong Hesus. At dito po nagalit ng gusto ang mga pinunong Hudyo at pinigilan po sila na magsalita patungkol po sa Panginoong Hesus. Pero matapang po nilang sinabi sa verse 12 sa binasang talata kanina na sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Makikita po natin dito yung kung katapangan na ipinakita po ni Pablo o ni Pedro at ni Juan. At katulad ng nabanggit ko kanina, ano ang nabudyok sa kanila o ano ang
sanhi. Bakit sila ganun katapang? Sapagkat mayroon silang malalim na pangako sa ating pong Panginoon, na kung saan sila ay maglilingkod sa Kanya no matter what. Mga kapatid, sa panahon ng ito pong pandemic na ito, dapat po ay makikita pa rin sa atin ang ating mga pangako sa Diyos. Amen po. Dapat nandun pa rin yung ating pong mga pangako sa Diyos. Lalo tayong maging mapagsik na gawin ang Kanyang kalooban. Amen po ba tayo doon? Dapat po, lalo tayong magsumugasig na gawin po ang Kanyang kalooban. Dapat lalo tayong maging masipag sa paglilingkod at paggawa sa kalooban ng ating Diyos kung paano po ang mga naunang alaga. Hindi sila nagpasinta. Hindi sila natakot na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Dapat ganun din po tayo. Huwag po tayo matakot na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga, nasa tama lang po tayo. Nandiyan pa po ba tayo? Hallelujah. Dito po sa Acts chapter 4, verse 23 hanggang 21, medyo mahaba-haba po ito. Sundan po niya ako sa ating pong pagbabasa. Dito po sa ating pong kudigo. Ganito po ang ating pong mababasa. Nang palayanin sina Pedro at Juan, punta sila sa mga kasamahan nila. Okay, bago natin ituloy ito, mapapansin po natin dito na sina Pedro at Juan ay hinuli po sila at ikinulong. Nang palayanin na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Pansinin po natin ito, mga kapatid. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Anong kanilang panalangin? Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamagitan ng aming ninunong si David, na inyong likod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng mga bagay na walang kabuluhan, naghahanda para sa digmaan ang mga hari sa lupa at nagtipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa Kanyang hilirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang ating pong Panginoong Jesus. Ang iyong hinirang, nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na iyong itinakda noong una pa man, ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, panalangin ko nila, Panginoon, tignan ninyo, pinagbabantaan nila kami, bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at luubin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Yun po yung kanilang prayer. Yun po yung kanilang panalangin. Inaalaala nila yung pong kung ano po yung ginawa nila sa ating pong Panginoong Jesus. Nanalangin po sila na bigyan nila sila ng kapangyarihan
ipangaral ang salita ng Panginoon. Pangalawa po, yung pagpapagaling. Ano po? And then, ang matindi po dito, maganda, yung pong verse 31, yung sabi niya, pagkatapos nilang manalangin, nayalig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ito po ang isang bagay na kamangha-mangha po. Ano po? Noong pagkatapos po na sila ay manalangin, ano po? Nayanig po ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na ipangaral ng salita ng Diyos. Kahit na pinipigilan po sila na ipangaral ng salita ng Panginoon, mapapansin po natin, hindi sila nagpatinag. Nangaral pa rin sila ng salita ng Panginoon. At alam po ninyo, masasabi po natin na dahil po sa katapangan na ipinakita po na ng mga alagad na ito, tayo po ay nandito ngayon. Siguro po kung hindi sila naging matapang, maaaring wala po tayo. Hindi nakarating sa panahon po natin ang ibang kayo. Naging matapang po sila. Sana ganun din po tayo. Maging matapang po tayo na sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang pangalawa po, nagkaroon sila ng panibagong lakas spiritual. Nuulit ko po. Pagkatapos na sila yung manalangin, nagkaroon po sila ng panibagong lakas spiritual. Ang ibig sabihin nito ay ang iglesia noon ay nagkaroon ng pampihirang kagiliwan o pagnanasa sa sama-samang pananalangin. Ano po? Nanalangin sila para lalong maging matapang ang iglesia sapagkat gusto nilang magtagumpay. Hindi sila matatakot dahil gusto nilang magpatuloy. Amen po. Sabi ko nga, ngayon po na may pandemic, imbis na mangulupay-pay po tayo, bumangon tayo mga kapatid. Amen po. Matindi po, hindi po biro-biro ito pong nangyayari ngayon. Ano po? Ang sabi ko nga, minsan may kwento ko sa isang kapatid. Kasi iba-iba na po yung lumalabas na balita. Ano po? May ilan po na hindi naman talaga tutungong maraming mga tinamaan ng pandemic, ng virus. May maririnig ka na konting sipon lang, dinideklara na nila na COVID. Kasi nga malaki daw ang bayan. Sinipon lang ng konti, COVID na. Inisip ko tuloy na itong pandemic ay napupolitika. Parang gusto na nilang pabagsakin talaga si Duterte. Ano ba ka na inisip ko eh. Ano po? Pero mga kapatid, tama po. Ito po yung tama. Ano po? Imbis naman lupay-pay po tayo, bumangon tayo. Ito lang. Maging matapang po tayo. Imbis na matakot, pray. Manalangin po tayo sa Panginoon. Mag-pray po tayo. Katulad po ng ginawa po ng mga unang alagad. Hindi po sila natakot. Bagos, sila po ay nagpatuloy. Hindi po sila nabigil na mangaral ng salita ng ating Panginoon. Sila po ba ay nabigo? Hindi po. Sapagkat kung ating pong mapapansin, napakarami pong nanampalataya sa Panginoon. Nabasa po natin yung pong 5,000 na mga lalaki. Lalaki lamang po yun. Dahil po sa kanilang katapangan na mangaral ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito po yung hamon ko dito. Hindi na nangangahulugan na pandemic tigilan na natin na ibahagi ang salita ng Panginoon. I-share po natin ang dakilang pagliligtas po ng ating Panginoon.
This is the last, mga kapatid. Dito po sa Acts chapter 4, verse 32 hanggang 37. Ang sabi po niya, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. O ito po yung isang maganda. Ano po? Hindi lamang po sila nagkaisa na manalangin, kundi nagkaisa po sila sa damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Alam po ninyo, mga kapatid, kakaiba po ito. Hindi ko sinasabi na gawin po natin ito sa panahon po ng pandemic. Pero napakaganda, napakahusay po yung punto po na tayo po ay tumulong. Ano po? Kasi po, hindi po lingid sa kaalaman po natin na marami talagang naapektuhan. Ano po? Masasabi ko po, ito, dikdikan ko pong sinasabi, mapapalad po tayo. Faith, Assemblies of God, family, fun family, dinidin ko po, pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Nagpapala tayo ng Panginoon. Hindi po ba ninyo naisip na habang kumakain kayo, nagpasalamat sa Panginoon, salamat meron akong kinakain. Salamat, Panginoon, kumpleto kami ng kinakain. Pero alam po ninyo, habang kumakain ako, nag-isip ako kumusta kaya yung yung isang pamilya na mayroong 5 anak, ano po? Yung isa dumudodo, at yung ama ng pamilya tinamaan ng pandemic, tinamaan ng virus, o dili kaya yung walang trabaho. Paano kaya sila? Gaano kaya kahirap nun? Tapos yung bata, yung sumususo pa na bata, tatawag ng gatas. Hihingi ng gatas. Walang may bibigay yung ina sapagkat wala siyang gatas. Ano po? Ano kaya ang madadama ng ama? Ano kaya ang naramdaman ng ama? Sa totoo lamang po, sa meeting namin kahapon, di po binanggit kong yung pangalan, pero mayroon daw pong isang ama ng pamilya na infected po ng virus. Alam po ninyo, nagpakamatay. Nagpakamatay daw po siya. Hindi ko sigurado kung ito isang Kristiyano. Pero dahil po sa matinding stress, takot at pangamba, napakahirap po. Kaya nga, tuloy po ano po. Sabi, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At di tinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan ang mga apostol ay patuloy na nagpapatutuo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Amen. Imposible ba na mangyari ito sa pag-family? Walang kinapos sa kanila sapagkat ipinagbili nila ang kanilang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ipinagkatiwala nila sa mga apostol. Ipinamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganoon ang ginawa ni Jose, ang isang Levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernadette, nang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Sa ibang salin po nito ay ginamit po yung salita na ibinahagi. Ibinahagi po.
Kaya nga po, alam po ninyo, yung pong krisis po na nangyari po sa iglesia noong unang panahon, po, nakapagpatuloy po silang maayos po sa kanilang pananampalataya. Unang-una po ay dahil po sa mayroon silang malalim na pangako sa Panginoon. Yung pangako nila ay hindi po ano lang, yung hanggang sa labi lang. Pangako na maglilingkod ay hanggang sa labi lang. Kapag ka may pagsubok, eh wala na takot na, umaatras na. At nagkaroon sila ng panibagong lakas spiritual kasi nga po, nagkaisa sila, hindi sila napigil na manalangin, imbis na magmukbok, tinigdola po, mag-pray lang, ang Espiritu Santo ay lumabas sa kanila at binigyan sila ng kapangyarihan. Napuspos sila ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral po ng salita ng Panginoon. At itong pinakahuli po, sila ay naging mapagbigay. Amen. Pwede pang sabihin po natin, naging mapagbigay. Sana po, ganun din po tayo. Maging mapagbigay po tayo. Sabi ko kanina, hindi po may kakaila, marami po ang naapektuhan sa pandemic. Sana po maging bukas palad po tayo sa mga nakikita po natin na sadya naman talagang nangangailangan. Sana po huwag maging tikom yung ating pong mga pagod. Matulog po tayo maging mapagbigay. Yamang pinagpala tayo ng ating pong pagod. Sabi ko nga, doon po sa Genesis chapter 12, pwede pang basahin natin yung Genesis chapter 12. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasa lupain. Ituturo ko sa iyo. Sa verse 2, at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang, sa ibang salin po, hindi papalakan ang ginamit. Ikaw ay magiging isang papalakan o pagpapala. Ikaw ay isang maging pagpapala. Ano po ba ninyo kung bakit tayo pinagpapala ng ating Panginoon? Kung bakit tayo pinagpala? Nakarang linggo, binanggit ko po yung salitang pinagpala tayo ng ating Panginoon. Hindi dahil sa tayong magaling. Hindi dahil sa tayo napakarunong. Tayo ay nandiyan ngayon sa kalagayan natin dahil sa kapangyarihan at grasya ng ating Panginoon. Bless tayo ng ating Panginoon. At alam po ninyo, yung lundo po niya, ano po, ay yung tayo din po sana ay maging pagpapala. Hindi po sana maging kasapatan sa atin na tayo po ay mayroong tinatangkilik. Sana po maging sapat po yan sa pamagitan po ng ating din pong pagtulong sa iba. Kaya nga, sabi ko po dito, sila ay naging mapagbigay. Ito po yung naging espiritu po nila. Sipo po ninyo, hindi po madali yung ginawa po ni Bernabe, ni Jose, Jose po na tinawag na Bernabe, na ibig sabihin anak ng pagpapalang loob, blessing. Ipinagbili niya ang kanyang bukid. Kaya ba natin ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan o ipinamigay, pinamahagi. Kaya ba natin yun? Mahirap po. Pero naniniwala po ako na kung si Kristo na sa atin, wala pong mahirap. Kaya po natin na tumulong. Hindi na po kailangan din na ipagbili po natin yung ating mga bahay at lupa. Siguro naman po
meron tayong konting na isang topic, baka yung ilang bahagi ko doon ay pwede naman po natin bahagi sa mga taong sadyang nangangailangan. Isipin na lamang natin ito na sa kabila ng kagipitan ay patuloy at lalo pa silang naging mapagbigay. Lalo po silang naging mapagbigay. Sa kabila po ng krisis na kanila pong naranasan, lalo silang naging mapagbigay. Sana po, ang hamon po sa nabasa natin na ito ay sana po ngayon pong pandemic, ngayong ito na may crisis po tayo. Sana po maging laman po ng puso po natin yung lalo po tayo maging mapagbigay. Amen po. Nandiyan pa po ba tayo? Sana po maging mapagbigay po tayo. Sa mga, alam po ninyo, sa totoo lang, ngayon pong napunta sa bahay, lagi pong napunta tayo. To God be the glory sa kapuran po ito ng ating bibigyan na lang po yung pagkakataon na hindi ko siya abutan. Kasi nga po, alam kong sadyang siya may pangangailangan. Kagabi nga po, pumunta siya sa bahay. Hindi ko po siya naabutan. Hindi ko po siya naabutan. Nangyari po na nung nakaalis na siya, sinabi ko kay Mrs. Sabi ko, hindi mo nabutan kahit na magkano na, sabi ko sa kanya. Parang kami nagising. Kung bakit hindi namin siya nabutan. Parang kami nagising na, sige, bigyan mo, iyan mo ito. Hapulin ko na sana, kaya lang tinignan ko yung tao, paliko na siya, medyo malayo na siya. Alam ko na yung punto na yun na hanggang sa pagtulog ko po, hindi ko lang na po binagin kay Mrs. Isip ko na. Sabi ko, bakit hindi ko naabutan at that time? Pero sa kabila ko naman nun, hindi ko naabutan ng financial, pera. Pero meron naman siyang kape. Kahit pa paano. Meron siyang kape. Hindi naman siya muwing duhan kung ba may kape siya. Mayroon siyang face mask. Yung isang book. Tawag isang box. Pero alam naman po natin sa panahon natin ngayon, kung minsan may mga gusto natin bigyan talaga. Kung wala, kailangan natin yung financial. Bakit siya tsaka? Pumasok na lang sa isipan ko, pagdating niya ulit, babawi siya. Babawi siya sa atin. Mga kapatid, sabi ko nga dito, isipan na lamang natin na sa kabila ng kagipitan ay patuloy at lalo pa silang naging mapagbigay. Hirap din sila. Hindi natin sinasabi na ang mga alagad at time ay talagang nandun sila sa perming magandang kalagayan. Hirap din sila. Pero sa kabila po noon, naging mapagbigay pa rin sila. Sana ganun din po tayo. Sana ganun din tayo. Na sa kabila, marahil meron din tayo pang kailangan. Hindi naman talaga tayo mayaman o mayaman. Pero sana maging laman pa rin yung puso natin na makapulong. Sabi nga minsan walang-wala po tayo. Kaya nisip po natin, hindi ako makatulong. Kasi wala po. Kaya yung hapon naman po natin dito na binabanggit ko minsan. Tignan mo yung mga bagay na mayroon ka. Yun ang ipagkakaroon mo. Huwag mong tignan yung bagay na wala ka. Wala ka eh. Wala ka talaga doon. So hindi ka nga talaga makapagbibigay. Ngayon, isipin mo ngayon, tignan mo mabuti, ano yung mga bagay na mayroon ka. Yun yung ipagkakaroon. Nakakalungkot na lamang nung unang putok po ng pandemic, talagang umuulan ng itlog. Sino ba nakulan ng sa inyo ng itlog? Daming itlog, daming noodles, diba? Etc. Ngayon parang nawala na. Dinagaan.
So, hindi dapat problema sa atin kung paano tayo magbigay. Hindi sana dapat maging problema sa atin kung paano magbigay. Isipin po natin kung ano yung mga bagay na mayroon tayo. Pinanibigay po natin. Sa ating pong pagkatapos, ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo ay dapat na nagpapatuloy kahit pa sa gitna ng krisis o kagipitan. Ang sabi natin dito palagi ay yung kung unrestrained. Dapat hindi po tayo napinigil. Katulad nito, salamat sa Panginoon, hindi kayo napigil. Doon na ang pahayag talaga ng ating pong gobyerno, 30% lang ang pwedeng tumato. 30, meron po tayong 30%. Pero actually po, yung attendance po natin kapag nandiyan po lahat, ay humigit po tayo sa isang daan. So pwede na. Kanina po binibilang ko, 43 po tayo. Pwede magpalat ka na din ng pag-ibig. Sa kanila po ng 43 na ba? Baka sa akin hindi lang naman. So, sabi ko dito, ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo ay dapat na nagpapatuloy kahit pa sa gitna ng krisis o kagipitan. Huwag tayo maging biktima ng krisis na ito. Huwag mong sabihin sa iyong sarili na wala ng pag-asa. Wala nang mangyayari sa ating buhay. O wala ka nang magagawa. O wala na tayong magagawa. Dahil meron tayong makapangyarihang Diyos na tutulong. Amen. Mayroong Diyos na may pakialam sa atin. Amen po. Nulit po, mayroong Diyos po na may pakialam sa atin. Huwag natin isipin, wala nang pag-asa. Kahit pa nga, ito, binabanggit ko po kay, nagkukwentuhan kami ni Brother Jay. Ano kaya kung ang pandemic na ito, kung ano kaya kung ang coronavirus na ito ay hindi naman bibigyan ng kalunasan? Hindi na natin mapipigilan. Ano kaya kung ang pandemic na ito, nandiyan na lang lahat sa paligid? Parang sipon. Nung sipon, ano yan? Virus yan, di ba? Sa totoo na nakakatakot na kita yung mga sipon. Lalo kung humahatsin, nakakatawa po sipon. Diba? Kaya nga may pinagbabawal po na sa ngayon na kapag may sipon naka-face mask dapat kasi nga nakakakawa. Mas grabe po kung coronavirus po yan. Ano kaya kung nandiyan na lang? Iniilag-ilagan na lang natin. Habang buhay na tayo na naka-face mask, habang buhay na tayo na naka-face shield, maaaring isipin ng iba, wala nang pag-asa. Mahirap ang buhay. Paano pa yung pagkatrabaho? Paano pa ang maghahanap buhay? Di ba? Napakahirap na. Pero, katulad ng binanggit ko, kapatid, huwag natin isipin na walang pag-asa. Sapagkat ang Diyos, nandiyan siya. Ang Diyos natin ay may pakialam sa atin. Amen. Siya, inulit ko po, mayroong Diyos na may pakialam sa atin. Ay wala nakatawa. Ito na tayo ginumis. Saan tayo namin yun? Hindi po magkababayan. With that po, nais ko pong kumanta po tayo, mga kapatid. Kantayin po natin ang very popular po na song, Mabuti po ang Panginoon. Ay, buti-buti mo, Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Abutin po natin ang awit na ito. Puri po tayo sa Kanya, ipahayag po natin ang Kanyang kabutihan. Amen. Magpalakas po tayo sa Kanya. Hallelujah. At katotohanan po ang binabanggit po ng awit na ito. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay ba, napakabuti, Panginoon. At karapat-dapat ka lamang na pasalamatan. Walatiin, parangalan sa aming pong mga buhay. Hindi ka nagkulang sa aming pong mga buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ay buti-buti
sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Minsan pa po, paibuti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba ang lahat. Amen, amen, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at aming Ama, sa oras na ito, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin at dinadakila. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa mga pagpapala na walang sawa po ninyong pinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, na hindi po ninyo kami pinagkukulang. Tunay po ang mensahe ng araw na aming inawit, kay buti-buti mo, Panginoon, hindi lamang sa isang sandali, hindi lamang sa isang oras, kundi sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan, Panginoon. Maraming salamat. Ito'y tama, Panginoon, at ito'y aming nararanasan. Kaya karapat-dapat ka lamang ng pasalamatan, Panginoon. Kaya karapat-dapat ka lamang ng purihin. Kaya naman, walang dahilan para kami ay mapigil na sasamba sa iyo. Walang dahilan para kami ay titigil na magpupuri sa iyo. Walang dahilan, Panginoon, para kami tumigil na manalangin, tumawag sa iyo, Panginoon. Pasalamatan ka sa aming pagkakuan. Sa oras na ito, Panginoon, panalangin po natin na palagi po ninyo kami ingatan. Palagi po ninyo kami gabayan. Sa panahon ito, Panginoon, na ang mundo ay dumadaan sa matinding krisis. Krisis ng COVID, Panginoon. Lord, proteksyonan po ninyo kami, Panginoon. Ingatan po ninyo kami. Gabayan po ninyo kami. Panalangin ko po ngayon, Panginoon, ang bawat isa sa amin na nandito ngayon, bawat pamilya, Panginoon, na nandito, ingatan po ninyo, pagpalain po ninyo, gabayan po ninyo sila, at maging naman sa mga kapatid na nasa kanilang tahanan, Panginoon. Bless them, Panginoon, pagpalain po ninyo sila. Lord, dalangin po namin, na makita ng mundo ang kaibahan ng mananampalataya sa iyo at ng hindi mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mga pagpapala. Pagpapalang hindi kaya kayang bilangin sa aming po mga buhay. Panalangin ko, Buga, na palagi po niyo kami ingatan, palagi po niyo kami gabayan. Ang
bendisyon ka, manatili sa iyong pamilya, sa lugar na ito. Family, ingatan po niyo kami. Purihin, lalatiin na yung dakilang pangalan. Sa pangalan naman ng aming Panginoon Jesus, na aming tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen. God bless us all. Pagpalaan po tayo lahat ng ating pong Panginoon. Tinatawagan ko po yung ating pong MC para hallelujah. So sabi po sa mensahe ng Panginoon po na dineliver po ni Pastor ngayong umaga po. Meron po tayong pinagdadaan ng mga problema at pandemic. Pero sa gitna ng mga crisis po, yung mga followers ni Jesus, they are eager to pray, they are eager to be brave to obey God. And yung mga followers po ni Jesus, unrestrained po. Hindi po sila sumusuko at nagpapatuloy po sila. So, yung pinakatumatak naman po sa mensahe ni Lord ngayong umaga ay yung mahal na mahal tayo ng Panginoon. Diba? Sabi nga po ni Pastor kanina, nasa kabila, sa gitna po ng pandemya na pinagdadaanan natin, we are still blessed po. So, at this moment, let us give back our love to Him po by giving our offerings to Him po. So, let us pray. Yes, Lord, Father God, we praise you and we glorify your name, O Lord. Lord, maraming salamat po sa mensahe ninyo sa umagang ito, Lord. And Lord, ngayong umagang to, mas lalo po namin appreciate yung love nyo para sa amin, O God. And Lord, we are also praying for these hearts. We are also offering them to you, O Lord. Lord, we are also praying for these offerings. Kayo nga po yung manguna sa mga buhay namin, O Lord. Kayo nga po yung bahalang mag-bless sa bawat isa, O Lord. And Lord, we are also praying for these offerings. Naway, Lord, magamit po sa lalong kalalago ng simbahan ito, O Lord. We give praise to you, God. We bring back all the glory and praises to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makikita ko po yung mga operations po natin. Ngayon ko lang pong banggitin na ang ilan po sa mga kapatid po natin sa PG ay talagang live streaming po sila. Hindi po sila pumupunta sa church. Pero yun po ay doon po sa lugar na talagang napakadelikado naman. Pero sa atin po, medyo kaiba po yung ating pong kalagayan dahil halos naman po tayo ay mga magkakakilala din. Wala naman po nanggagaling sa Angeles. Doon na ang pinakamalaya siguro na dito ay sila Sister Rain lang po siguro. Sila lang po yung video pinakamalayo. Pero dahil sa Pinon ay wala na po halos tayo kaya dito. Siguro po may papayo na naman po yung mga senior talaga na medyo salamat po sa Panginoon si Brother Andre po nandiyan po siya. At hindi po nagpapatingan. Amen. Palakpakan nga po natin ang at si Brother Father Luis nandiyan po siya. Kasi pare ko. Sigaw na ba si pare ko? Ay, hindi pa. Sigaw nga salita pero sa mukha ay ano pala yan. Parang mo teenager pa. So, patuloy lang po tayo. Dito, imbis na mag-live po tayo mag-live ako sa bahay. Tayo po, special po sa mga kabataan.
sa mga musician, dito na lang po tayo sa church. No? At siyempre po, yung pong protocol, katulad ng ginagawa po natin na naka-peace, sure po tayo. Gawin po natin kasi nga po, nakakahiya naman po, halimbawa bigla-bigla dito tayo ng mga pulis dito. Kasi nag-check up daw po sila. No? Eh, yung tatay, papasok po sila, nagtao po sila. Kung makita nila na wala tayong face mask at pati, kahit na hindi na kasi at least man lang sana, mayroon tayong dalang ganito. Eh, malaking bagay na po yun. Diba? Kaya pakiusap ko po sa linggo, sa ating pong pagdalo, dalhin po natin ulit ito pong mga p-shapes natin. So, at isa pa po dito, announcement, ano po. So, baka hindi pa po ninyo nalaman na yung raffle po natin doon po sa ticket ay pinuspon po sa May 1. Doon po kaya marahil nararamdaman ka, hindi ka na, akala niya tapos na yung raffle, may pag-asa pa. Ipinuspon po ng May 1 at ayon po sa ano nila sa akin, sa amin, na itutuloy na po talaga kahit na tawag nito nandun pa yung ito pong NDC nyo, ituloy na po talaga. Nag-aalala po kasi sila na baka daw kasi isipin, sa atin po ng mga Kristiyano na nakabili po ng ticket, okay lang yun na kasi nga sa atin po, nandun po yung kaisipan natin na kahit hindi tayo manalo, at least naman nakatulong tayo doon sa ipapatayong building. Pero mayroon kasi nabentahan na hindi po mananampalataya. Hindi yan. So ayaw po nila, hindi iwasan nila yung kaisipan na baka mayroong lutong makaw, lutong hindi maganda. So gusto nila na mayroon talaga sasaksi doon sa pagpuno. Kaya lang kung hindi po mangyayari po yun, may kit pa rin, itutuloy na nila doon sa May 1 talaga na bubunutin ako. Sino po yung papalarin, kasi kan prayer, dahil marami po yung ticket talaga. So yung mirans, at ano pa, yung mesa, tricycle, motor at saka mayroong sidecar, at saka yung e-bike, at saka yung 30 bags na bigas na consumption prices. So, yun po yung pabatid po natin. Muli po, supportan po natin ang gawain po natin. God bless us all po. Ang opening prayer po natin this coming Sunday ay si Sister Mel, at yung ating pong MC ay Sister Ana Rose po, Tia Karin, sabi, Mr. Wag na, ayaw po natin, kaya-kaya niya. Tulong-tulong po tayo. Mag-practice po tayo na paggamit po sa gawain po natin. Kandilan po dyan ay kumangkarin po na bigla-big iyak po po tayo. Mag-practice po tayo ng paggamit po sa gawain po ng Panginoon. Amen po. So, tumayo po na po tayo lahat for the benediction prayer. Hallelujah. So, itaas po natin ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat po ng anak ng Diyos, ibigaw ng malakas na Amen! God bless us all po. Huwag po tayo lahat.